Magandang araw mga giliw kong taga-subaybay. Narito na naman po ako upang handugan kayo ng isang piling kwento ng katatakutan. Pero bago po yan, mag-subscribe po muna tayo para mapaunlad natin ang ating channel. Halina't simulan. Ang pamagat ng ating kwento ay ang kwarto ng walang buhay. Ang kwarto ng walang buhay. Ang pagdating sa bagong bahay. Si Chris, isang batang babae, ay lumipat sa isang lumang bahay kasama ang kanyang pamilya. Isang bahay na matagal nang nakatayo, puno ng mga kwento ng mga naunang nagbigay buhay dito. Madalas naririnig ni Chris ang mga usap-usapan ng mga tao sa paligid na may nakatagong kasaysayan ang bahay, isang kasaysayan ng kalungkutan at mga pagkawala. Puno ng mga alikabok ang bawat sulok ng bahay. Ang mga pinto ay tila may mga lumang padlock na mukhang hindi nagagalaw sa mga taon, at ang mga bintana ay natatakpan ng makapal na kortina. Ngunit may isang kwarto sa itaas na hindi kayang buksan ng kahit anong susi. Hindi ito tinutuklasan ng sinuman, at si Chris ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang interes dito. Ang lihim ng kwarto. Isang gabi, nang mag-isa si Chris sa bahay, nagkaroon siya ng lakas ng loob upang subukang buksan ang kwarto. Habang nilalaro ang susi na natagpuan sa lumang drawer, bigla niyang narinig ang isang kakaibang tunog mula sa loob ng kwarto. Isang mabigat na tunog na parang may bagay na gumugulong sa sahig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pagkapasok niya, ang unang sumalubong sa kanya ay isang amoy ng kalawang at lumang kahoy. Walang ilaw maliban sa ilaw ng buwan na dumadaan sa maliit na bintana. Ang loob ng kwarto ay tila isang mausok na silid, puno ng mga lumang kasangkapan, mga larawan, at isang malaking salamin sa dingding. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Ang salamin sa dingding ay hindi nagre-reflect ng kwarto. Sa halip, may ibang itsura, isang kwarto na tila bago, maliwanag, at may mga taong nakatayo sa paligid. Parang mga anino sila, ngunit may mga mata na tumititig kay Chris. Ang lihim ng salamin. Habang nakatingin siya sa salamin, nakaramdam si Chris ng malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. Ang mga mata sa loob ng salamin ay naging mas malinaw. Ang mga anino ay nagkaroon ng mga mukha, mga matang puno ng takot, ng galit, at ng isang hindi maipaliwanag na pighati. Biglang, isang malamig na boses ang bumangon mula sa salamin. Huwag mong gawing katotohanan ang nakikita mo, sabi ng boses, mabagsik at malamig. Ang kwarto ng walang buhay ay may sumpa. Lahat ng nagbukas dito ay nawawala sa isang gabi. Agad na umatras si Chris, pero bago siya nakatakas, naramdaman niyang may isang kamay na humawak sa kanyang braso, isang kamay na malamig na parang yelo. Ang paglitaw ng nilalang. Pagsapit ng mga sumunod na gabi, naging regular na ang mga pangyayaring hindi maipaliwanag sa bahay. Sa mga oras ng dilim, ang kwarto ay laging bukas, at ang salamin ay patuloy na nagpapakita ng mga imahe ng mga taong hindi niya kilala, mga kaluluwang na umiiyak, naglalakad sa madilim na daan ng kwarto. Isang gabi, habang natutulog si Chris, nagising siya sa isang matinding tunog ng pagkalaglag mula sa taas. Nagmadali siyang tumayo at nagsimulang maghanap ng pinagmulan ng tunog. Nang makalapit siya sa kwarto, nakatagpo siya ng isang itim na anino na gumagalaw sa dilim. Habang binabaybay ang madilim na pasilyo, ang anino ay nagsimulang magbigay ng malalalim na hininga, at isang malaking anino ang sumalubong sa kanya. Isang malaking nilalang na walang mukha at walang mga mata ang lumitaw mula sa madilim na kwarto. Ang katawan nito ay parang nahulog na mga piraso ng mga sirang salamin at mga kalansay. Ikaw ang susunod, ang sabi ng nilalang sa isang boses na tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang pagkawala ni Chris. Nagkagulo ang buong bahay. Ang mga kasangkapan ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang mga pader ay parang humihinga, at ang mga mata ng mga imahe sa salamin ay sumusunod kay Chris. Ang nilalang ay nagsimulang maglakad patungo sa kanya, at bawat hakbang ay nagiging mabigat, sumasabay sa galit na nararamdaman ni Chris. Ngunit nang pilit siyang magtakbo, napansin niyang ang pinto ng kwarto ay muling nagsara. Ang mga mata ng salamin ay patuloy na sumisilip sa kanya, at ang mga anino ay nagsimula ng maglakbay patungo sa kanyang katawan. Nararamdaman niyang ang lahat ng tao na nagpasok sa kwarto na iyon ay nawawala. Kasama siya sa listahan ng mga nawala.
At sa kanyang mga huling hininga, narinig ni Chris ang isang boses mula sa loob ng kwarto na nagsabi, "Hindi ka makakaalis." Ang pagkakabasag ng ulan ng alingawngaw. Makalipas ang ilang linggo, isang bagong pamilya ang lumipat sa bahay. Isang mag-asawa at ang kanilang anak na lalaki, si Aaron. Nagsimula silang maramdaman ang mga kakaibang tunog sa bahay, mga yabag, boses, at mga anino na hindi maipaliwanag. Isang gabi, habang nag-ikot si Aaron sa itaas na kwarto, napansin niyang ang salamin ay nagpapakita ng isang hindi pangkaraniwang imahe, isang batang babae na may matinding takot sa kanyang mga mata, tumatawag sa pangalan ng kanyang ina. Ang batang ito ay si Chris. At bago pa man siya makapagsalita, ang salamin ay muling nagbukas ng isang kwarto na walang buhay. Ang takot ay isang siklo, hindi makakawala sa kwarto ng walang buhay, at hindi magtatapos ang kwento hanggang may bagong pangalan na i-add sa listahan. Ang pagtanggap ng bagong panauhin. Habang tumatagal, si Aaron ay naging masigasig sa pag-unawa sa mga nangyayaring kakaibang bagay sa bahay. Inisip niya na baka may mga paliwanag sa likod ng mga ito, kaya't naghanap siya ng mga lumang dokumento at kasaysayan ng bahay sa attic. Doon, natagpuan niya ang isang lumang diary na may pangalang nakasulat sa pabalat, Chris. Habang binabasa niya ang diary, natuklasan ni Aaron ang isang nakakatakot na lihim, ang kwarto sa itaas, ang kwarto ng walang buhay, ay may kakayahang magbukas lamang sa pamamagitan ng mga naglalakbay na kaluluwa. Ayon sa diary, ang mga kaluluwang iyon ay mga nilalang na hindi kayang magpatawad at walang hanggan ang paghihirap. At ang mga tao na magtatangkang pasukin ito, ay magiging bahagi ng isang walang katapusang siklo ng kalungkutan. Napansin ni Aaron na bawat tao na pumasok sa kwarto ng walang buhay ay hindi lamang nawawala, nagiging bahagi sila ng isang bagong pamilya ng mga kaluluwa sa salamin. At sa bawat bagong salinlahi ng kaluluwa, mas lumalakas ang pagkakabit ng kwarto sa tunay na mundo. Ang lumalaking sumpa. Habang natutuklasan ang mga lihim ng kwarto, nakaramdam ng kakaibang pagbabago si Aaron. Parang may nag-akit sa kanya na pumasok sa kwarto, isang puwersa na matagal nang nanatili sa loob ng bahay. Tuwing gabi, maririnig niya ang boses ni Chris na tinatawag siya mula sa madilim na kanto ng bahay. Sa bawat gabi na lumilipas, ang mga tunog ay nagiging mas malakas at mas malapit. Isang gabi, nagpasya si Aaron na muling buksan ang pinto ng kwarto ng walang buhay. At nang mabuksan ito, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang dilim na parang walang katapusan. Subalit, sa kabila ng takot, may naramdaman siyang isang puwersa na humihila sa kanya upang magpatuloy. Habang siya ay naglalakad papasok, nakita niyang muling binuksan ang salamin ng isang kwarto na puno ng mga nawawalang kaluluwa, mga mata na nakatingin, at mga labi na kumakaway. Ngunit may isang bagay na nangyari. Isang bagay na hindi pa nararanasan ni Aaron, ang salamin ay sumasalamin sa kanya, at hindi lang siya ang nakikita sa loob. Si Chris, ang batang babae mula sa diary, ay tumayo sa tabi niya, may matalim na mata na puno ng galit at hinagpis. Ang mga labi ni Chris ay nagbukas. "Hindi mo na kami matatapos ni." Ang sabi ni Chris, at habang binanggit iyon, ang mga mata ni Aaron ay nagsimulang mangapal, ang kanyang katawan ay nagiging mabigat, parang tinatawag ng mga kaluluwang nasa salamin. Ang pagkakulong sa salamin. Ang kwarto ay nagsimulang magbago. Hindi na ito isang ordinaryong kwarto, kundi isang bilangguan ng kaluluwa. Sa bawat pag-ikot ni Aaron, ang mga pader ng kwarto ay nagiging mas makapal, at ang mga bintana ay nagsimulang maging salamin, tulad ng sa kwarto. Ang bawat salamin ay naglalaman ng mga matang nagmamasid sa kanya, mga matang nagsasabi ng mga saloobin ng mga kaluluwang nawawala. Napansin ni Aaron na may mga pangalan na nakasulat sa mga salamin, ang mga pangalan ng mga taong nauna sa kanya. At ang pangalan na yon, Chris, ay naroroon, nakatambad sa harap niya. Nais niyang tumakbo, ngunit hindi siya makaalis. Ang mga mata ni Chris ay patuloy na sumusunod sa kanya, at ang kwarto ay hindi na kayang baguhin ng oras. Bago pa man siya makaalis, naramdaman niyang ang kanyang katawan ay unti-unting nawawala. Ang mga kaluluwa ng kwarto ay nagsimulang magbukas at magsalita, "Magsama-sama tayo magkaisa sa dilim di." Ang kanilang mga tinig ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang walang katapusang ulan. Isang gabi, isang malakas na tunog ang nagpagising kay Aaron. Nang dumapo ang kanyang mga mata, napansin niyang ang buong bahay ay puno ng makapal na usok. Hindi na siya makakita, at ang kanyang katawan ay tila nababalot ng malamig na kalawakan.
Bawat kanto ng bahay ay nagsimulang magsalita ng mga pangalan ng mga kaluluwa na nawawala. Ang lahat ng bagay na nauna niyang iniiwasan ay bumangon sa harap niya. Ang mga kaluluwa na dati nakatago sa mga salamin ay nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Isang pagbagsak na hindi niya kayang pigilan. Sa huli, natuklasan ni Aaron ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang kwarto ng walang buhay ay hindi lamang isang kwarto, ito ay isang portal, isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay nagsasanib. At kapag natapos na ang isang cycle ng paghihirap, isang bagong kaluluwa ang ipapasok, at ang nakaraang kaluluwa ay magiging bahagi na ng isang walang katapusang siklo. Ang pagtanggap sa tadhana. Sa huling sandali, tinanggap ni Aaron ang kanyang tadhana. Siya na ngayon ang magiging bahagi ng kwarto, kasama ng mga kaluluwang nawawala, walang hanggan, hanggang sa dumating ang bagong tao na magpapalitan ng kanilang mga pangalan. Ang mga mata ni Chris ay patuloy na tumititig sa kanya mula sa salamin, at ang mga kaluluwa ay nagsimulang magtipon sa isang masalimuot na pagdiriwang ng dilim at pagkalimot. Ang pagbabalik ng pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, hindi na naririnig ni Aaron ang mga boses ng mga kaluluwa. Ang tahimik na kwarto ng walang buhay ay nagsimulang magbago. Sa kabila ng kanyang pagkakabilanggo sa madilim na puok, isang piraso ng liwanag ang dumaan, isang alaala mula sa kanyang nakaraan. Ang alaala ng kanyang pamilya, ng mga tao na minahal niya, at ng mga simpleng bagay na nagbigay saysay sa kanyang buhay. Isang araw, habang ang lahat ng kaluluwa ay tahimik, naramdaman ni Aaron ang isang puwersa na nagmumula mula sa kanyang kalooban. Ang liwanag na nagmumula sa kanyang alaala ay unti-unting bumangon at nagbigay lakas sa kanya. Ang dilim na nag-aalipin sa kanyang kaluluwa ay nagsimulang magbago, maging isang uri ng kabiguan, isang huling sakripisyo para sa kalayaan. Sa kabila ng mga anino at mga kaluluwang nawawala, si Aaron ay nagsimulang magsalita. Isang salitang matagal niyang pinigil, isang pagnanasa na magtagumpay laban sa sumpa ng kwarto, huwag. Ang mga kaluluwa na nagmamasid ay nagsimulang mag-alon. Ang malalalim na hininga at mga sigaw mula sa dilim ay nagsimulang magbago, ngunit si Aaron ay patuloy na nagsalita. Hindi ako magiging parte ng siklong ito. Hindi ako magpapadala. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa gitna ng dilim. Isang matinding liwanag ang sumik mula sa kanyang katawan, isang uri ng enerhiya na hindi kayang mapigilan ng kahit na ang pinakamalakas na puwersa ng kwarto. Sa bawat salitang binigkas ni Aaron, ang mga kaluluwa ay nagsimulang maglaho, at ang kanilang mga mata ay nawawala sa kanyang harapan. Ang pagbabalik sa liwanag. Habang ang kwarto ng walang buhay ay nagsimulang magbago, ang lahat ng mga kaluluwa ay unti-unting natangay ng hangin. Ang dilim ay naglaho, at ang mga salamin ay nagbasag, isa-isa, na para bang pinipili ang kanilang mga sarili upang maglaho sa nakaraan. Ang kwarto, na noon ay isang bilangguan, ay nagsimulang magbukas ng pinto. Hindi na ito madilim, kundi tila isang landas na puno ng liwanag. Isang landas na naglalaman ng mga alaala ng mga kaluluwang minsan nang nawala. Si Aaron, bagamat nababago ng pagod at kalungkutan, ay nakaramdam ng isang matinding luwag sa kanyang dibdib. Ang kwarto, sa wakas, ay naging isang alaala, isang pagsubok na natapos na. Hindi na siya magiging bahagi ng walang katapusang siklo. Minsan pa siyang nakabalik sa mundo ng mga buhay. Ang kasaysayan ng kwarto ng walang buhay. Makalipas ang ilang taon, ang bahay na pinagdaanan ni Aaron ay naging isang tanyag na lugar sa mga naglalakbay. Marami ang dumating upang makita ang sinasabing kwarto ng walang buhay, ngunit ang kwarto ay nagbago. Hindi na ito isang lugar ng takot. Hindi na ito ang kwarto na puno ng kaluluwa at kasaysayan ng mga nawawala. Ngunit may isang bagay na hindi naaalis, isang sulyap mula sa madilim na kanto ng bahay, isang lumang salamin na nakatago sa isang kwarto sa itaas. At sa bawat dumaan, may isang tanong na umiikot sa kanilang isipan, ano ang nangyari sa mga kaluluwang nawala doon? Ang kwento ng kwarto ng walang buhay ay hindi nagtatapos. Ang takot ay naglalaman ng mga kaluluwang hindi kayang magpatawad, ngunit sa bawat bagong henerasyon, ang mga bagong tao ay tinatawag na muling maglakbay sa madilim na daan. At kahit na ang kwarto ay naglaho sa ngayon, ang mga mata ng mga kaluluwa ay patuloy na nagmamasid mula sa mga anino, naghihintay ng kanilang pagkakataon upang bumalik.